So hello guys, welcome to my video for today. So ito lang, gawa lang ako ng maikling video. Apat naman to sa Iglesia ni Cristo kung binayaran pa sila o nababayaran ng Iglesia ni Cristo. Kasi nanonood kasi ako sa mga ibang vlogger lalo sa mga nagko-comment. Kasi minsan tinitingnan ko yung mga comment nila sa mga video. Kasi minsan may nakikita ako doon. Ang tanong nila, baka binayaran daw sila ni Vice President Sara Duterte. Kaya kumampi sila kay Madam Sara, kaya tutol sila sa impeachment kay Madam Sara Duterte. So bilang dating Iglesia ni Cristo, alam niyo kabayan, kahit sinong politiko hindi nila kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo. Matibay ang Iglesia ni Cristo, may paninindigan yan. Ako napatunayan ko na yan kasi dati akong Iglesia ni Cristo. Kasi kahit paano, may knowledge na pa rin naman ako kung saan sila kumukuha ng kanilang pondo. Hindi sila kumukuha ng pondo sa mga politiko. Kaya pansinin mo, pagdating ng eleksyon, o kaya mga walang nasasabi ang ibang politiko pag hindi sila sinuportahan na binabayaran sila kasi hindi nila kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit? Sa pagsamba pa lang, sa isang linggo, 2 beses. Pag sa yung una, Miyerkules o di kaya Webes. Kung sa naman, Sabado, Linggo, yun yung pangalawa. Doon. Tapos, kung sa isang buwan, 8 yun. 8 pagsamba yun. Kasi sa isang linggo, 2 beses kami dati sumasamba Kasi ako talaga handog ako sa Iglesia ni Cristo. So yung natiwalag nga lang din ako, pero may personal lang din naman ako na tawag nito, rason kung bakit ako natiwalag noon, kung may dahilan din. So hindi ko na ikikwento kung bakit ako natiwalag noon. Tsaka pangalawa, mayroon yung tinatawag na bukod sa abulayan, may pasalamat ang Iglesia ni Cristo. Yung sa kalagitan ng taon, yung taon to, yung mid-year yata yun, bago anniversary, bago dumating yung anniversary ng Iglesia ni Cristo, kagaya niyan. Kagaya ngayon, nung nakaraan, July 27, 2024, kasi ika-110 anniversary ng Iglesia ni Cristo. Bago matapos yun, nagpasalamat na. Tapos yung mid-year, yung end-year, end-year Thanksgiving na tinatawag. Yun, ginaganap yun bago matapos ang taon. Yung pasasalamat na yun bago matapos ang taon. Kaya 2 beses nagpapasalamat ang Iglesia ni Cristo. Yun yung sinasabi nyo nakasobre. Bukod doon, meron pa yung tinatawag na tanging handugan. Kagaya sa amin dati, nung bago tinayo yung lokal namin sa probinsya, kasi yung kapilya, sinagtrabaho rin ako sa construction ng Iglesia ni Cristo Ang tawag doon, hindi sahod yung sahod namin doon. Kundi tulong ang tawag doon. Nagkakaroon ng tanging handugan. Ngayon, yung tanging handugan na yun, kunyari kung may papagawang project, magsasabi yung mga ministro, magkakaroon tayo ng tanging handugan kasi may gagawin sa lokal na ito o kaya sa Philippine Arena, lalo yung ginawa yung Philippine Arena, nagkakaroon niya ng tanging handugan. Ilang lokal yun Kung ilang libong lokal yun Kaya tingnan mo, ang bilis nilang natapos yung Philippine Arena dahil yan sa pagtutulungan ng mga kapatid at kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya yan, sinasabi ko lang ito para maintindihan nyo na imposible talaga na tumanggap ng pera ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi niya kailangan ng pera. Ang may kailangan diyan yung mga kaanib. Ngayon, yung sa pasasalamat at mga abulay ng kaanib, tingnan nyo naman na Iglesia nagagamit sa tama. Nagagamit nila sa tama. Yan, nakakapagpatayo sila ng kapilya. Hindi rin basta-basta yan Hindi ito kagaya nung sinaunang panahon ng bagong tatag pa lang na nangyayari na binabato nila ang kapilya ng INC. Minamata nila. Pero tingnan mo ngayon, ang mamahal ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, milyon, parang bilyon pa yata bilyon pa yung mga malalaking kapilya, sigurado. Kung di kalahating bilyon yun, baka bilyon ang isa Kaya kahit sinong politiko, hindi kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo kasi sa laki ng pondo ng Iglesia ni Cristo na nanggagaling sa mga abuloy, sa mga bigay ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero ang maganda doon, yung sinabi ko nagagamit yung sa tama. Hindi kagaya pag sa government, kinukurap. Kasi imposible talagang kurapin yun Kasi kung may mabalitaan man tayong nangungurap, yung kaanib yun. Pero ang maganda lang sa iglesia, walang kapakapatid, walang kamag-anak. Yun talaga, aanuhin nila, ititiwalag nila sa Iglesia ni Cristo pag nalaman nila na nangurap. Kasi bawal ang korupsyon sa Iglesia ni Cristo, bawal ang mangupit. Kung ang tanong naman, kung napupunta ba sa mga Manalo, lalo kay Ka Edwardo Manalo, yung yaman ng iglesia,
napupunta yan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kasi tingnan nyo naman yung mga pinapatayong kapilya eh. Paano paano pupunta kay Kamanalo yun? Wala naman siyang mansion, mga yaman. Ano lang din siya, kumbaga siya yung tagapamahalang pangkalatan, siya yung namumuno sa INC dito sa lupa. Siya yung kinalaga na mamuno. So hanggang dyan lang hanggang dyan lang aking paliwanag about sa topic na kung nababayaran ba ang Iglesia ni Cristo. So maliwanag na tayo na.